Mga ka-Republic, dinurog ng Gilas Pilipinas ang puso ng mga Thai nationals nang ang kininang tropa ni Coach Norman Black ang kampyonato na unang inakala ng home team ng Thailand na kanila nang maibubulsa. Sa simula ng laro, tila kontrolado ng Thailand ang takbo ng laban at umabot pa sa 13 points ang lamang nila sa Gilas. Di magkamayaw sa tuwa at sigawan ang home crowd, lalo na kapag nag-aangas ang kanilang mga player pagkakatapos ng supalpal o isang basket. Ngunit naging bangungot ng mga Thai sina Jamie Maloso, Matthew Wright at Robert Bolick nang gumawa ng 13-0 run ang Gilas na ganap na nagpabago sa takbo ng laban. Nawala ang angas ng mga Thai players na umasang tatapusin daw nila ang dominasyon ng Pilipinas sa larangan ng basketball. Uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kahit saan pagganapin ang laban, kahit ano pang dirty tactics ang gawin ng kalaban, ang Pilipinas pa rin ang tunay na hari at reyna ng basketball sa Southeast Asia. Bago ang men's basketball finals, pinataob muna ng Gilas women's team ang Thailand para ibulsa ang gold medal sa women's basketball, na parang isang pasakalya ng kabigo ang sasapitin din ng men's national basketball team ng host country. Matagumpay na naidepensa ng Gilas Pilipinas team ni Coach Norman Black ang korona nila sa SEA Games Basketball. Ngunit hindi naging madali ang laban. Sa simula ng laro, tila kontrolado ng mga Thais ang game. Bagamat si Matthew Wright ang unang umiskor sa laro, isang left corner three, pagkatapos ng ilang palitan ng possession ay nagsimula ng kumonekta ang mga tira ng mga Thai players. Sa likod ng mga sigawan at suporta ng kanilang mga kababayan, dahan-dahang nag-init ang shooting ng home team. Sa kalagitnaan ng laban ay umabot pa sa 13 points ang lamang ng mga ito, kung kaya may mga Thai players na nag-aangas. Nagpi-flex ng muscles kapag nakaka-block o kaya nakaka-convert ng tira sa harap ng matinding depensa ng Gilas Pilipinas. At obvious pa na kumikiling sa home team ang pito ng mga referee. Ngunit hindi nagpatinag ang Gilas. Nasa mata ng mga Gilas players at ni Norman Black ang determinasyon tuwing tatawag ng timeout. Buo sa kanilang loob na maipagtatanggol nila ang kampyonatong nabawi ng tropa ni Chot Reyes noong 2023 SEA Games. Maaalalang dahil sa dirty tactic ng Thai sports organizers, tila planado ang flip-flopping o pabagong rules na kanilang inilalabas bago ang kompetisyon. Na-scratch sa listahan ni Norman Black si Justin Brownlee, pati na si Brandon Ganuelas Roser ng TNT, kasama sina Mike Phillips ng Lasal at kay Manny Ladi ng Ateneo Blue Eagles. Sa simula pa lang ay nakikita na ang malaking takot ng mga Thailander sa lalim ng basketball talent na taglay ng Pilipinas. Nagtagumpay silang ma-disqualify ang mga nabanggit na players at sinasabi ng kanilang media, kumpleto sila sa talent para tanggalan ng corona ang Gilas Pilipinas. Sa first half ng championship match, mukhang magkakatotoo ang banta ng mga Thais. Ngunit nag-iba ang kwento pagsapit ng third quarter. Nagising na ang opensa ng Gilas. Naging bangungot para sa mga Thais ang dating Ginebra player na si Jamie Malonzo. Ang athleticism ng 6'7" high-flying forward at ang depensa nito ang unti-unting nagpatahimik sa mga Thai players na una nang nagyayabang na akala nila ay maibubulsa na nila ang corona. Nag-contribute si Jamie Maloso ng 17 points, 12 rebounds at 5 steals para tulungang manalo ang ating national team. Ngunit pumapalag-palag pa ang national team ng Thailand. Nangunguna pa rin sila sa score 55-54 sa pagsisimula ng fourth quarter. Ngunit dito na dinina ng Gilas ang tapak sa silinyador at gumawa sila ng 13-0 run. Ang 55-54 na lamang nila ay naging 67-55 pabor na ngayon sa Gilas Pilipinas. At ang run na ito ang tuluyang bumasag sa moral ng Thailand.
Natahimik pati ang home crowd. At ang mga Pilipino naman sa venue ang nag-ingay, sumisigaw ng puso at uwian na, uwian na. Sa kabila ng physicality at trust talk ay hindi nagpatinag ang kupunan ni Coach Norman Black. Si Robert Bolick hindi nagpa-apekto kahit nasiko sa muka. Nagtala siya ng 10 puntos kasama ang 2 free throw sa dulo na nagpatibay sa lamang ng Gilas Pilipinas. Pagkatapos ng 2 charities, nag-night-night si Bolick sa mga ties. May 14 points naman si Matthew Wright. Dapat din nating banggitin ang mahalagang kontribusyon ni Poy Eram na 8 points, 6 rebounds, and 1 steal. Naging krusyal ang role ni Eram para pigilan ang inside game ng Thailand bago siya nag-foul out. Ang panalo ng Gilas kagabi ay nagbigay sa Pilipinas ng ika-20 gold medal natin sa men's basketball sa kasaysayan ng SEA Games. Congrats sa Gilas Pilipinas! So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo at Merry Christmas. Manuel Laudet ng Bulaluhan sa Fairview. Merry Christmas, Idol. Sa iyo rin, Sario Manabat. Sipag at tiyaga lang, sabi niya, kaya ng Ginebra yan. At sa iyo rin, Perla Kudisal, tiwala lang, alam, kayang-kaya yun yan, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Burlagatan Donald, mula naman ito sa Singapore. Merry Christmas, Idol. At sa iyo rin, Enrico de Guzman, nakababayan ko sa Bawan, nasa Belgium. Happy New Year and Merry Christmas. Sa iyo rin, Nir Carullo, go 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 Ginebra. Shout out sa iyo, Idol. At sa iyo rin, shout out Rosemary Juan, magandang makulimlim na hapon daw. At sa iyo rin, shout out Kailin Sanico. Shout out sa iyo, Idol. Merry Christmas. At sa iyo rin, Norman Flores, suking-sukoy ko ito. Happy New Year and Merry Christmas. Salamat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.